Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. And of course, Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng araw ng pamahinga ngayon. Sa ating pagpapatuloy, let me share my screen para sa ating pangangaral sa umagang ito. Ito po yung naumpisahan na po natin mga kapatid sa nakaraan na linggo. At ngayon, patuloy tayong mangaral dito sa Matthew chapter 28. Ngayon, nandito na po tayo, Matthew 20 rather. Nandito po na tayo ngayon sa verses 24 hanggang sa verse 28 po. So, this is a continuation doon sa ating napag-usapan na sa nakaraang linggo. So, ito po ay weekly scriptural study. At expected po na magkaroon tayo ng question and answer at magkaroon po tayo ng sharing po kung ano po yung ating mga tanong at ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. So, purihin po natin ang ating Ama. Let me read Tahaliam 96 verse 10. Sabihin ninyo sa mga bansa, si Yahuwah ay naghahari. Oo, matatatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hahatulan niyang may katarungan ang mga bayan. So, dito natin napatunayan mga kapatid na ang ating Ama na si Yahuwah, siya nga po ang naghahari. Okay? Si Yahuwah bilang ating hari, siya rin po ang ating tagahatol. Hahatulan niyang may katarungan ang mga bayan. So, ang hatol po ng ating Ama ay talagang nakabatay po yan sa kanyang mga kautusan. Bakit po? Kasi ang kanyang kautusan, yun po ay ang kanyang tinatawag na right ruling nga, mga kapatid. So, kung sino yung lumabag sa kanyang kautusan, sino yung suwail sa kanyang kautusan, sino yung gumawa ng transgressions, talagang magkakaroon po o tatanggap po siya ng hatol mula sa ating Ama. So, diyan mga kapatid, purihin natin ang ating Ama kasi meron po siyang hustisya po. Kaya, kailangan tayong matakot sa Kanya. Kailangan tayong magkaroon ng deeper respect and reverence po sa ating Ama. So, ito po ang kanyang pangalan, Yahuwah, na kapag ating banggitin po, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Ama na siyang may katarungan at siya rin po ang naghahari sa lahat. So, uli ng kanyang pangalan, nakasulat din po yan sa mga titik ng mga pangalan ng mga scriptural character katulad ni Abraham, Sarah, at marami pang ibang mga prophets, mga kapatid. So, this time, ganun din po, purihin natin po mga kapatid si Yahushua. Nakasabi po dito sa unang kapa, chapter 3, verse 16. At yan, pabasahin ko. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kang masyak ay mapahiya. So, mga kapatid, ito yung sinabi po ni Kapa sa mga believer sa panahon niya, mga kapatid. Kasi nga, sa panahon niya, talagang maraming mga tao sa panahon na yon na nagtuturo din ng hindi tamang mga pagtuturo. At more than that, lalo na yung mga tagasunod ni Yahushua ay talagang nagkaroon po sila ng mga suffering nga. Kumbaga, meron ngang mga persecution. Halimbawa, yung mga hindi tagasunod ni Yahushua, they are going against to those who are following Yahushua, mga kapatid. Kaya, ang sinasabi ni Kapa dito,
na talagang pag-ingatan dapat ang buhay. Okay? Na magkaroon ng malinis na budhi. Okay? Yung konsensya po dapat malinis. Maging gentle, kumbaga sinasabi niya dito, at palagiing ang paggalang, mga kapatid, upang sa yung mga taong kumukontra sa mabuting paraan ng pamumuhay kay Hamasyak, anong mangyari po sa kanila? Sila po ay mapahiya. So, ito ay malaking hamon sa ating ngayon, mga believers of Yahuwah niyo siya. Kasi nga po, ang buhay natin ay talagang pag-iingatan. Yung character po ng Ama, kailangan din nating kusang loob ipamumuhay sa tulong din po ng Ruach HaKodesh po. Yun ay malaking hamon sa atin. So, ayan, that being said, purihin natin si Yahushua, Yahushan Ayan. Na kapag sabihin natin Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. So, ayan, pangalan ni Yahushua means Yahuwah saves, Yahuwah delivers. And yan po ay consistent din po dito sa ating nakasulat sa Matatiao 1:21. Sinabi dito, He shall save His people from their sin. So talaga ang tamang pangalan ay Yahushua. Kasi nga, yun po ang layunin niya. Na ang lahat ng mga tao ay maligtas po or matulungan po sila lalo na sa problem of sin, mga kapatid. Okay? Yahuwah ang Ama, Yahushua po ang anak. Yan ang ating laging pinupuri, ninuwalhati sa ating assembly. Yahuwah po and Yahushua. So, ngayon nandito tayo sa short review lang po sa nakaraan. Ito na po yung ating mga napag-usapan. Parable of the workers in the vineyard. Tapos na po tayo dyan. And naumpisa na po natin itong third, passion, prediction, and reign honor. So, nandito na po tayo ngayon sa fourth portion ng reign honor. Kasi tapos naman tayo dito sa third passion. Nasa reign honor na po tayo sa umagang ito. So, ayan, pag-usapan natin yan sa mga talata verses 24 nga hanggang sa 28. So, ilang mga talata lang. So, ayan ang ating titingnan. And of course, na-highlight na po dito yung concept na lagi lang na ulit-ulit, no? The last shall be the first. Okay? Napag-usapan na po yan. The last shall be the first. So, 2 or 3 times po nabanggit yan. So, talagang napaka-importante po itong issue na iyan. And so today, focus po tayo doon sa true greatness. Sino nga po nga ang totoong great doon sa kaniyang kaharian? Sino ba talaga ang totoo na great? Who is really the person who will become true great doon sa kaniyang kaharian? Yun po ang ating tutukan as we continue with our study sa umagang ito. So para po sa ating guide, sa ating pag-iisip patungkol sa passage na yan bago natin basahin, nasa punto na po tayo na Yahushua teaching about true greatness. So yan na po ang ating tutukan. For example, sa verse 24, the anger of other disciples. Okay, mga kapatid, no, hindi natin kalain no na kaya din palang magalit. Kaya din palang magalit ang ibang mga disciples. Kasi nga po sa nakaraang linggo, ano po ang na-highlight natin dito? Sino po yung mga na-highlight sa nakaraang linggo? Hindi po si Papa, no? Sino po yung na-highlight sa nakaraang linggo? Sino yung dalawang disciples? Si John. Okay. Si Yaokanan, James, at saka si James po, Jacob. So itong dalawa ay magkakapatid po. Okay? Lumapit ang kanilang ina doon kay Yahushua at talagang nagpakumbaba at talagang nagsalita na isa sa kaniyang mga anak sa kanan ni Yahushua o sa kaliwa ni Yahushua. So, yun ang
pinag-usapan sa nakaraang linggo. So, mga kapatid, siguro yung mga other 10, tahimik lang sila. Okay? Siguro nag-observe lang sila anong nangyayari sa panahon na yon. Okay? Pero dito, malinaw na sa verse 24, nagalit din po sila. Bakit kasi sila magalit, no? So, allow your mind to process that idea. 25 to 27 po, dito po yung tinatawag na the reversal values of true greatness. Reverse po, okay? Yung binaliktad po. Yung ano ba yung mahalaga sa totoong tinawag na true greatness nga, kumbaga. So, ano yung reversal na yun? Mamaya titingnan natin yan. The erroneous values of the Gentiles. Okay? Hindi napansin ng mga disciples, sila po ay na-influence po sa mga maling values, maling pag-unawa sa mga Gentiles patungkol doon dito sa true greatness. And then the correct value of disciple. So si Yahushua, talagang ginawa ni Yahushua ay he corrected po. Kinorek niya po yung maling pag-unawa ng mga disciples patungkol dito sa true greatness, kumaga. And then, greatness through servanthood, verse 26. Okay? Primacy through becoming a slave, verse 27 po. And then, ang pinaka-last dito ay Yahushua as the model. So, ito po yung allow your mind po, bago natin basahin ang ating passage, allow your mind to process on this, work on this, and then perhaps meron din po kayong mga questions already, no, in mind as you have heard it and as it is already presented before you. So, ayan, titingnan po natin ngayon at babasahin po natin ang ating passage. So, I'd like to ask po kung merong pwede maka-volunteer po sa ating reading for today. Okay, so let me share. Okay, ito yung ating passage. Sorry, mali po. Okay, let me click the verse. Okay, nandito. So sino po yung pwedeng maka-volunteer magbasa po sa ilang mga talata? Okay, mula sa 24. Go ahead. Yes, Sister Jeanette, go ahead. O ng 10 ay nagalit sila sa dalawang magkapatid. Ngunit tinawag sila ni Yahushua at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. 26, hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay sa napantubos sa marami. Okay. So, salamat po sa pagkabasa, Sister Cheryl. Pasensya na, Sister Jeanette, no? Hindi narinig. Okay, but anyway, thank you for the initiative. Okay. Purihin po ang ating Ama sa pagkabasa. At ngayon, tuloy po tayo sa ating pagpaliwanag batay dito sa ating naumpisahan. Okay? Na pagpaliwanag po. Okay? So, let me proceed. Tapos na po nating nabasa at nagkaroon na po tayo ng idea batay doon sa ating presentation ng mga outline. So, let us proceed po sa ating discussion. Okay, ito po yung dito po tayo
nag-ending sa nakaraan, we emphasizes po doon sa ating reflection sa nakaraan yung the cup of suffering. Kasi nga, yung pag-upo doon sa kanan at sa kaliwa, hindi nila alam mga kapatid, no, na malaki pala ang consequence doon. Akala lang nila, no, enjoy lang doon sa kanan at sa kaliwa. Pero hindi nila alam kung paano at gaano kahirap, no, na ikaw ay dadaan sa journey na yan na siya o siya ay dumaan din po. Yung tinatawag na the cup of suffering, kumbaga. And of course, nabanggit na rin po natin initially yung servanthood. Ngayon, patuloy pa rin nating i-highlight yan. So, back dito sa ating umpisahan ng outline, ito na nga, no? The anger of the other disciples. Okay, nagalit nga ang other 10 disciples ang pinag-usapan dito. Okay, nang marinig ito ng 10 ay nagalit sila sa dalawang magkakapatid. So, try to imagine lang po mga kapatid kung nandoon kayo. Kumbaga, dapat kayong labing dalawa, di ba? Dapat pantay-pantay man, di ba? Kasi pareho lang kayong students, di ba? All of you are the same equal students sa harapan ng master. Okay? So, kung isipin mo, kung merong dalawa o isa-dalawa na magbigay ng kumbaga hihingi ng karapatan na maging number 1 o number 2 doon, o di ba? Ano rin ang maramdaman ng 10, di ba? Humanly speaking, talagang magkaroon din po sila ng hindi magandang di ba? Magandang tanawin sa nangyayari or magandang pag-uunawa sa nangyayari. Hindi rin talaga maganda ang result doon po, mga kapatid. Humanly speaking lang po. Okay? When the 10 heard about this, they were angry at the two brothers. So, ayan, ang nakasabi dyan. Is it okay to be angry? Ano kaya, mga kapatid? Yeah. Okay? Kailan tayo okay maging angry? Di ko lang po maalala kung saan na version. Sabi doon Proverbs ba yun? pero hindi tayo pwedeng magkasala. Oo, yan pa. Okay. Sige. Now, dito, in situations like this, okay, tingnan muna natin yung kanilang kalagayan dito. In situations like this, why were they angry? So, zoom in tayo dito sa 10. Okay, and bigyan pa natin ng additional explanation mamaya itong is it okay to be angry. We'll have more explanation later on mamaya. But zoom in muna tayo dito sa sitwasyon na katulad nito ngayon sa kanilang nadadaanan. Continuation sa nakaraan, no? Why were they angry? Yes, Sister Lilieta, you're saying something? Nagselos po sila? Ano ba? O ikaw kayo lang. Aywan ko. Okay, so may jealousy nga sinasabi ni Sister Lilieta. Okay, may jealousy. So, kung ang dahilan sa kanilang angry ay jealousy, yon, ano sasabihin natin? Hindi tama yon, di ba? Hindi po tama. Kung ang dahilan sa jealousy ay kung ang dahilan sa anger ay jealousy, madali lang. Common sense will tell us, mali yun. Okay? Sige po. Ano pa? Meron pa ba kayong other answer? Ayun na nga po, Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie. Jealous sila kasi in themselves, gusto rin nila na sila upo ng left and or right. Naunahan lang sila. Naunahan lang sila at ginamit pa yung ina na tagapag-request doon ni John and James. Yun ang ano nila. Okay. Habang nag-share si Sister Tessie, ang pumasok sa isip ko yung right ba, no? Sila may right din sila. Okay? May karapatan din sila kasi nga pareho lang sila nagsama kay Yahushua. So, they also have the right. So, kaya nagalit din sila. Okay? Thank you very much, Sister Tessie. Meron pa bang additional na ideas, mga kapatid? Okay.
basahin po natin itong Matatiyao chapter 5:22. So, ang tanong ko is, dito sa Matatiyao 5:22, applicable ba ito? Kasi it talks about anger po, itong Matatiyao 5:22. It talks about anger po. So, ang tanong ko, yung anger na pinag-usapan ng Matatiyao, Matthew 5:22, applicable ba dito sa nangyari? Do you have any answer? Makasagot ka kapag mabasa mo. Anong nakasabi diyan po? But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be liable to the judgment. And whoever shall say to his brother, you are worthless, shall be liable to the... Okay. Wala yung signal mo? Yes. Nabasa ni Sister Leia, mga kapatid. Batay dito sa nabasa ni Sister Leia, tingnan nyo mga kapatid kung pwede ba nating ma-apply dito? Pwede. Ha? Without a cause, whoever is angry rather, or wroth dito sa akin, no? Whoever is wroth with his brother without a cause. So ano yung, kung pwede, then ano yung cause dito? Ano yung dahilan na bakit sila magalit? May masama bang ginawa itong dalawa na kailangan silang magalit other than yung request ng mother? Wala po. Okay. You have a point there? Dahil pinanganahan nila si Yausya. So yun, nagalit sila dahil nga pinangunahan nila si Yausya, na si Yausya lang ang may karapatan diyan. Okay, may point ka rin na Sister Leia. Okay. So, in general, okay lang po maging anger o magkaroon ka ng angry, but it should be with a cause, meaning it should be with a strong reason. Okay? So, tingnan natin. Hold on muna tayo dyan, but tingnan natin as we continue with the next slide. Baka may idea nating makuha dito. Do you think that it is considered as a jealous anger nga sa nabanggit na kanina ni Sister Lilita on the part of the 10 disciples who are upset that James and John o Jacob and Yaokanan getting ahead of them? Yeah. So, kung ang dahilan, mga kapatid, ay jealousy of anger or jealous anger, kung yun ang dahilan, then masasabi natin na hindi siya valid na magalit. Kasi jealousy nga eh. Okay? Out of jealousy lang nga. Kung halimbawa, yan ang tamang explanation po doon sa totoong nangyari. Okay? Which is, wala namang nabanggit doon, no? Kung ano yung pinaka-reason, but batay doon sa kwento, alam na po natin na dahil doon sa ginawa ng mother at dalawang mga disciples, talagang nagalit sila. So, ang tanong ko lang, kung ano yung dahilan sa kanilang paggalit. So, this could be one additional example or one additional explanation po kung bakit sila nagalit. O baka meron kayong other reason po kung bakit sila nagalit.
Other than jealous anger, meron pa kayong nakita na possible reason? Wala namang nakasulat, di ba? Batay dito sa chapter 18 verse 1. Di ba kaya nagalit sila? Nagalit yung iba? Kasi nakasabi na sa chapter 18 verse 1 eh. Anong nakasabi sa 18 verse 1 po? At that hour, the disciples came to Yahushua, saying, "Who is the greater in the kingdom of heaven?" Oh. So, ayan mga kapatid, napag-usapan na kasi eh. Napag-usapan na kasi yung issue na who will be great in the reign of Yahuwah. Napag-usapan na po yun. At napaliwanag na po ni Yahushua through an example of a child coming to him. At sinabi niya po, if you wanna be great, become like a child. Could this be another reason kung bakit nagalit yung 10? Na ano ba kayong dalawa? Kakatapos lang katuro ni Yahushua. Become like a child. Ngayon nandyan na naman kayo. And so on and so forth. So, could this be mga kapatid na isang rason kung bakit nagalit sila? Kasi nga, they are not, these two are not paying attention to the teaching of Yahushua already said in chapter 18. Could it be? Oh, kung yan man ang dahilan mga kapatid, then valid yung kanilang galit. Okay? Kung yan po, valid po na magalit sila. Para matauhan yung dalawa na hindi natuto. Are you getting mga kapatid the idea? O meron kayong ibang explanation po? Kindly share po kung ano yung mga possible explanation din niyo po na hindi ko nakita dito. Go ahead. Okay. Meron ba? Additional mga explanation? Additional na reason kung bakit nagalit at pwedeng magalit? Ano, meron pa ba? Wala na po ako. Okay. Sige. Let's proceed to the next part here. Okay? Medyo malalim pa ang mga inisip ninyo. So, ayan mga kapatid, naturally, human speaking, oo, pwede silang magalit. But dito sa ating paliwanag, it could be out of jealousy nga. But on the other hand, pwede rin po na sabihin natin nagalit sila kasi hindi pa rin sila natuto. Okay, doon sa mga itinuro na. Pero itong interpretation natin dito, ma-confirm po natin ito as we continue po. Okay, kung tama ba itong understanding na hindi sila natuto kaya nagalit. Okay? So, tingnan po natin mga kapatid dito sa sunod na verse. The reverse value of true greatness. So, una, mga kapatid, sinabi dito, erroneous values of the Gentiles. Nabasa na kanina, do you think all of them learned the ethical teachings of Yahushua taught in the Sermon on the Mount? If yes, then why are they thinking like Gentiles? Okay? Mga kapatid, tinuro na po ni Yahushua dito, okay, sa mga previous mga verses na ituro na po ni Yahushua. Okay? Pero nasa palagay ninyo? Nasa palagay ninyo? Naka-learn ba sila sa mga itinuro ni Yahushua? Did they learn, mga kapatid? If they have learned, then dapat hindi ganito ang kanilang pag-iisip. Okay? So, possible na itong ating pag-interpret dito, possible na closest din, no? Near to the possible reason, mga kapatid. They have not learned. Okay? But, take note na hindi lang ito yung
hindi dito ang tinutukoy is yung dalawa, but ang tinutukoy dito ay ang Rain. ang 10. Okay. Ang tinutukoy ba dito sa verse 25? Okay. Kasi nga, nagalit sa 24, nagalit pa yung 10, di ba? Nagalit ang 10 sa verse 24. Dito sa 25, mamaya, tingnan natin, mali ang kanilang pag-unawa. So, ibig sabihin, yung 10, mali rin ang kanilang pag-unawa. So, ibig sabihin, ang 10, hindi rin sila natuto. Inasmas na ang dalawa nagpakita na hindi sila natuto, ganun din po pala ang ang 10. Okay? So, ibig sabihin, all of them did not really learn. Kasi nga, yung dalawa shows na they did not learn kasi nga they still desire to become number 1. Ngayon, nagalit ang 10. Okay? Ngayon, may sagot si Yahushua na pareho lang din sila sa mga Gentiles. Okay? Sige, tingnan na po natin as we read the next passage po. Okay? Ito yung verse 25. Ngunit tinawag sila ni Yahushua. So, ibig sabihin, yung dalawa lang ang naka-zoom in sa nakaraan, no? Yung dalawa lang. Ngayon, tinawag na niya pati yung 10. So, kumbaga, parang meron akong imagination dito ba na yung dalawa doon, tapos ang nanay doon nalapit kay Yahushua, so siguro parang nag-distance yung mga nag-distansya po yung 10. O ano ba nangyayari? Bakit ba yan? Parang kung sa Filipino concept pa, ano pa yon? Sip-sip ba yon, mga kapatid? Hindi man Tagalog yon. Ano yon? Ano sa Tagalog yon? Parang hindi naman sip-sip kasi Cebuano yung sip-sip eh. Ano po sa Tagalog yon, sister? Tagalog din po yun, brother Dan, sip-sip. Okay. So, maintindihan nito sa Tagalog yun. So, ibig sabihin na lumalapit doon sa ano, no? Humahanap ng ano yan? Anong tawag noon? Kapit sa patalim? Hindi naman po yun kapit sa patalim, no? Hindi naman. Parang lumalapit, nagpapakabuti dahil dun sa meron siyang nais para sa sarili. Ayun. Okay. So, ayun. So, yun din ang possible na naramdaman ng 10. Sige, sila lang muna dyan. Okay? Pero si Yahushua, napansin na po ni Yahushua yun. Kaya sinabi dito sa verse 25, ngunit tinawag sila ni Yahushua at sinabi sa kanila. Dito, 12 na po yung kinausap ni Yahushua dito. Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na I would say master, no? O, aka masters sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. So, ngayon dito binanggit po ni Yahushua na ito yung ginagawa ng mga Gentiles. Okay? What the Gentiles are doing, they emphasize on masters and servants. Yung iba, masters, yung iba, servants. But yung iba naman, gusto nila yung maging dakila. Ginagamit nila ang pagiging dakila para meron po silang kapangyarihan. Okay? So ito po yung explanation ni Yahushua. So, Yahushua is saying na mga disciples, mga alagad, di ba ito yung gusto ng mga hintil? Okay? So, what is Yahushua saying, mga kapatid? Di ba ito yung ginagawa? Di ba ito yung kagustuhan ng mga hintil? Na gusto silang maging pinuno? Gusto sila na magkaroon ng kapangyarihan? Gamitin nila ang kanilang mga kapangyarihan para dakila sila or sa kanilang pagkadakila, gamitin ang kanilang kapangyarihan. Di ba ito yung gusto ng mga hintil? So what is Yahushua saying to his disciples? Ano kaya, mga kapatid? Huwag gayahin ang mga hintil. Okay. Huwag ninyong gayahin ang mga hintil.
Kasi ang sinasabi ni Yahushua, mga kapatid, mali ang ginagawa ng mga hintil. Hindi tama ang ginagawa ng mga hintil. Okay? Gentiles, ito yung values ng mga Gentiles eh. But hindi po yun ang value ng reign of Yahuwah. Kung yun ay mahalaga para sa mga Gentile, yung position, yung power, yung kapangyarihan, okay? Yun ang binibigyan ng mga Gentiles, yun ang binibigyan nila ng emphasis. Pero sabi ni Yahushua, hindi po yun ang mahalaga para sa kaharian ng Ama. Hindi po yun. So, kung hindi man yun, then what is it? Ano pala? Gawin nila yung opposite ng great, low, humble. Okay. Gawin po, tama. Okay? Gawin po kung ano yung opposite. That is being humble. Don't desire for position. Don't desire for power. Okay? But gawin ang opposite nga. Which is, ano kaya yung opposite? Humbleness? Ano pa? Selfless. Selfless. Okay? Selfless. Sinasabi ni Sister Tessie. Wait for the perfect time. Wait for the perfect time. Huwag pangunahan. Yung may nagsabi kanina, no? Pinangunahan nila si Yahushua. Okay? Hindi tama yun. Bakit mo pangunahan si Yahushua? Si Yahushua meron siyang tamang panahon. Okay? But yung ina, hindi nga makahintay, gusto na niya na magkaroon ng security ang kanyang anak. The disciples are interested in authority. Disciples are interested on position po, rather than interested on servanthood. Okay? So, ayan, medyo masakit yan, no? This is a very good event na nangyari, but also a great learning lessons po para sa kanilang lahat. Okay, kasali na yung 10. hindi pala exempted yung 10, no? Kasali na yung 2 at yung 10. All of them, pareho lang sila dumaan dito sa learning process ito. Painful learning process, kumbaga. Okay, note, greatness in the reign is the polar opposite of greatness in the secular world. When we say polar po, yun po ay kasalungat. Okay? Ibig sabihin, ang greatness sa reign ni Abba Yahuwah ay yung servant. Okay? Which is opposite to the greatness of the secular world. Sino ba ang great sa secular world? Yung mga powerful. Yung mga executive, yung mga CEO, yung mga top officials. Yung mga top officials, yung mga gumagawa ng mga decision makers, okay? Lawmakers, decision makers, yung mga nag-execute ng mga decision, yun ang mga president, no? Sila yung mga powerful, great in the secular world. Wealthy people. Tama, yung mga wealthy, yung mga influential na mga tao na kung ano yung sasabihin niya, pinapakinggan ng lahat. Yung mga elite. Okay, yung mga elite nga. Kumbaga, yung mga big brothers doon sa ibang lugar na tinatawag sila ng mga elite. They are, kumbaga, sila na yung nagde-decide kung ano yung gagawin sa pera, anong gagawin sa business, and so on and so forth. Okay, so yung mga maliliit talagang mga negosyante ay affected dito sa mga ginagawa ng mga elite. Okay? So, ayan mga kapatid, mali pong pag-iisip yun. That is a wrong value po. So, kailangan baliktarin po natin. Hindi tayo susunod doon sa greatness na value na sinasabi about sa world. But yung greatness po dito sa reign of Yahuwah, yun po ang ating bibigyan ng emphasis po. So,
Ito sa next part is the correct value for disciples. Ano nga po itong correct value? Greatness through servanthood. Ito yung sagot. Okay? Greatness through servanthood. Ito po yung great value in the reign. So if one would like to be true great in the reign of Yahuwah, dapat ngayon, ano ang gagawin natin mga kapatid? Super servant. Serve. Oh, dapat ngayon pa lang. Hindi natin gawin ito doon na sa kaharian, hindi po. Doon na sa pagbalik ni Yahushua, hindi po. Habang hinihintay natin si Yahushua, ngayon po yung tamang panahon na gagawin po natin ito. Okay? Itong tinatawag na servanthood. Ngayon po ang tamang panahon na gagawin po natin yan. Kasi pagbalik po ni Yahushua, ano na po mangyayari? Rewarding time na po, di ba? Oo. So, rewarding time na po. So, habang hindi pa siya dumating, now is the time for us to exercise, to do servanthood. Kasi nga, pagbalik niya, rewarding time na po. Hindi maaring magkagayon sa inyo. Okay? Malinaw yan, no? Kundi ang sinuman sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. So, let me ask you this question. Anong sinasabi ni Yahushua dito? Is Yahushua saying it's okay to be great? Yes or no? Basahin ninyo mga kapatid. Sa nabasa natin, sang-ayon ba si Yahushua na ang kanyang mga alagad someday they will become great? Yeah, is that the what's this, the meaning of the first, the last, the first? Oh yes. Yung last shall be the first, meaning siya yung maging great. Okay? So yes, it's very obvious na Yahushua is allowing his people to be great. Okay? Sa kanyang kaharian. Gusto ni Yahushua yun. Bakit? Sabi niya, sino man sa inyo na nagnanais. So wala siyang sinasabi dito na huwag kayong magnanais dyan. Hindi yan sinasabi niya. Sabi niya, sino sa inyo na nagnanais? So in other words, it's an honorable, meaning it's a noble thing for a person to think that in the reign of Yahushua, in the reign of Yahuwah, that person will become great. It's honorable. It's a noble thing. Bakit po? Sinabi kasi ni Yahushua ang sinuman sa inyo na nagnanais. So okay lang yun. Okay? Pero, yes, okay yun. Pero ito yung paraan paano. Kailangan maging lingkod. Okay? You should become servant. Okay? So, the point here is, Yahushua is correcting them. Okay? Yahushua is not stopping them of desiring to be great in His reign. Hindi po. But kinukorek lang po ni Yahushua sila. Kasi mali po ang kanilang paraan. Ang kanilang pag-intindi, paano maging great, mali. Kasi sinusunod nila yung mindset, ano yung value ng sanlibutan, which is hindi po yung dapat. Ito po yung tamang paraan. Okay? So, malinaw mga kapatid, no? Malinaw itong sinasabi dito ni Yahushua. Any interaction po? Is there anything? Brother, Yes. yung sinasabi ni Yahushua, whoever wants to be a leader among you must be your servant. This kind of leadership and greatness is pleasing to Yahuwah because
It is humble and self-giving rather than yung proud tayo or self-serving. So the way to yung greatness or sinasabi nga na sa kingdom niya is through pleasing people and being served by people. The way of Yahuwah's greatness is through pleasing Him and serving other in His name. Tama. So yun yung opo. Very good. Nakikita ko dyan. Oh yeah, so wonderful explanation po, mga kapatid. Napakagandang paliwanag at yan, pakinggan po natin mga kapatid, no, kung ano yung sinasabi po ni Abba Yahuwah sa atin dito. Because whatever yung mga sharing natin dito, yun po ay inspired po ng Ruach HaKodesh, as each and every one of us is listening to Him. So this is called, tinatawag nila itong mga kapatid na Great Reversal po. Okay, nabanggit ni Sister Lilita kanina yung the first shall be the last. Ito po yun, di ba? The last shall be the first. So, first yun ay magiging great nga doon. Okay, meaning those who are humble now, okay, will become great doon. Ganon din po ang sinabi dito sa chapter 20 verse 16. Pwede po nating basahin ito, verse 27 po. Nandito naman po ito, no, verse 27. And whoever wants to be first, di ba? Verse 27 po. Whoever wants to be first among you, let him be your servant. Okay, so the same concept dun sa sinasabi natin kanina, the first shall be, the last shall be the first, rather. The last shall be the first. So dito sinasabi na the first, okay, among you, let him be your servant. Okay, so sinasabi dito na to become great, to be the true greatness nga, sinasabi dito talaga is learn to be a servant first. You have to learn to be a servant. Okay, so those who wants to become great among you will be a servant. Become a servant. Okay, so anong additional natin dito na katuruan? Sa nakaraan, pinag-usapan natin yun na if you wanna be great, become what? Sa chapter 18 po ng Matthew. Like a child. Become a child. Be like a child. Ngayon, ang tinuturo ni Yahushua, if you wanna be great, not only become a child, but servant. Become a servant. So dagdag po ito, additional po ito. Kasi siguro pwede naman, siguro we become like a child, pero wala naman tayong ginawa. Okay? So talagang meron action mga kapatid na sinasabi ni Yahushua po dito. Become like a child, meaning in character, in attitude, in heart, sa puso. Become like a child. Don't aspire position, don't aspire status. Become like a child. Okay? But don't remain there. Kailangan din meron kang gagawin. Become like a servant. Do things as a servant. So, ayan, no? Purihin ng Ama sa kanyang mga ginagawa. So, what is Yahushua telling his disciples? Balik tayo doon sa dalawa na talagang gustong magkaroon ng assurance. Balik tayo doon sa 10 na nagalit. So, Yahushua now is telling his disciples, wake up. Hindi yun ang tama. Okay? Huwag kayong magtalo-talo. Huwag kayong gagawa ng ganito, ganyan. Hindi yan tamang paraan. Okay? Wake up. Hindi yun ang tama. Yun ang ginagawa ng mga hintil po. Pero sa atin, iba. Yun ang sinasabi ni Yahushua. Ito yung paraan. Okay? Gusto mong maging great? Oh, maganda yan. You are encouraged to become great somewhere there sa kanyang kaharian mamaya. But ito yung paraan. Ito yung gagawin mo. Oh, no? Napakaganda yung tinuro po ni Yahushua. Now, he is saying that their desire is misplaced. Yun pala, no? Instead, on self, they need to refocus on serving others. Diba? Yun man talaga yung problema, no? Kapag napaka-selfie, diba? Okay. Diba yun naman talaga yung big word sa mga generation ngayon po, diba? Kahit saan-saan, nandun pa rin, no? Selfie na, okay? So, mga kapatid, instead na highlight natin yung ating sarili mismo,
Okay? So, dapat mag-refocus po tayo. Not on ourself. Di na tayo doon sa self-centeredness na yan, but refocus po. How can we serve others? What can we do for others? Okay? So, naalala ko meron akong reading dito sa Book of the Nazarene. Okay? I read something here. Okay? I read something here dito sa Book of the Nazarene na yung servant merong isang servant na nagsabi siya kay Yahushua. Sabi niya, Yahushua, sabi niya, Master, sabi niya, nagawa ko na po yung magbigay ng alms to the poor, gumawa ng mga good works, nagawa ko na po yun. So, ano po ang sabi ni Yahushua? Sabi niya, kung nagawa mo na yun, sabi niya, bakit meron pang mga tao diyan na walang pagkain? Okay? So, what is Yahushua saying? Na, oo, madaling sabihin yun na we have done something. Pero hindi pa natin nakikita yung iba na nandyan pa rin, naghihirap pa rin sila. So, something like that na, oo nga, madaling sabihin na I have done this, I have done that. Pero kung tayo ay servant talaga, then makarealize tayo na marami pa pala. Marami pang hindi nagawa, marami pang dapat gawin. Okay? So, you have anything to share on that? So, how to attain greatness? So, ito na po yung ating naumpisahan na discussion, how to attain greatness po. Yun na nga, no? Naumpisahan na po natin. We have to live like a servant. We have to serve Yahushua. We have to serve others. So we follow the example of Yahushua. Can somebody read po sa Mark 10:45? Ano po nakasabi ng Mark 10:45 po? Quite similar po sa nakasabi na dito sa Matatiao. Pero ano rin sinabi ng Mark 10:45? For even the Ben of Adam did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Okay. So, ayan po, no? Yahushua po yan. According kay Mark, kanina sa Matatiao, na ganun din po, nabasa rin po natin yan. So, we follow the example of Yahushua. Eventually, the disciples able to catch up, okay, on this in the future. Dito sa ongoing discussion nila, that was a learning process po para sa mga disciples. Pero kung basahin mo yung Book of Acts nga, okay, sa aking reading doon sa Clementine Homilies and Recognition, talagang makikita mo yung servanthood ni Kappa. Pinapakita niya yung servanthood doon sa mga kasamahan niya. Okay? Kasi nakikita ko yung sa aking reading, no? Nakikita ko talaga yung although binigay kang Kappa yung recognition po, no? Na siya yung Petrus nga na upon this rock, Yahushua will build his assembly. Okay? It was a statement na binigyan siya ng honor doon ni Yahushua. Pero nakikita ko doon sa aking reading, mga kapatid, na talaga yung humbleness ni Kappa talaga nandoon. Okay? Na napansin ko doon sa yung nag-gather na yung 12 apostles, no? Nag-gather na doon sa harapan ni Caiaphas. Talaga bawat apostle doon talaga nagsalita sila. At wala akong napansin doon na merong isang apostle na nagalit sa isang apostle. Talagang every one of them nagbigay ng patutuo, nagbigay ng witness about Yahushua as really the Messiah, the Anointed One. So, yan nakikita ko sa aking mga extra reading na talagang dito na hindi pa nila natutunan dito. Pero after dito, mga kapatid, okay? Kung ano yung nangyari after Yahushua resurrected and went up to Shamayam, talagang nakikita ko doon sa aking mga reading ngayon, nakikita ko doon na yung buhay ng mga apostles talaga, they show humility, they show the servanthood, okay?
doon sa gawain. Kaya talagang masyadong mabilis ang paglaganap nga. Kasi nga, they are not concerned of position and title, but they are concerned of serving one another and serving the purposes of Yahushua. So, ayan ang mga sikreto kung bakit din naglago or naglaganap ng mabilis. And how I wish mga kapatid no, dito sa ating assembly ay ito rin makikita po dito sa ating assembly no, na for now I would say marami pa tayong dapat i-adjust, dapat i-learn dito. I am not saying na we are better compare ng others kasi we don't have to compare it, but what I'm saying is kailangan natin talagang ipamumuhay dito. Okay? And feel free po to chat me or confront me and say to me kung meron kayong napansin na brother, parang hindi na yun servanthood ang ginawa mo and so on and so forth. So, feel free po mga kapatid kasi nga we are here to help one another, correct one another, kasi yun po, ito man ang gusto ni Yahushua po para sa atin. Let's proceed sa primacy through becoming a slave. Okay, verse 27 po. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una, okay, ay kailangang maging alipin ninyo. So, dito doon kanina sa verse 26 na nabanggit din doon, sinong nagnanais na maging una? So, pangalawang beses na sinabi, no? Sinabi ito, maging alipin ninyo. So, ayan, kanina lingkod, no? Maglingkod, mag-serve. Ngayon, alipin, meaning become a slave. So, this repeats the message in verse 26 na na-highlight na po natin kanina. Okay? So, there is a great contrast here of the great, okay, and the first. Okay? Versus slave and servant, or servant and slave. Nakita niyo yung contrast? Great and first. Contrast it with servant or slave. Okay? So, meron siyang contrast mga kapatid. Now, ano kaya ang ating makukuha dito? This characterizes the people of Yahuwah in contrast to the people of the world. Pwede po nating basahin ang chapter 10 po, verses 38 to 39. Can we read that? Can somebody read on that? And then chapter 16, 25. And then chapter 18, 2 to 5 po. Can we give a time to read on that para magkaroon tayo ng clearer and a better understanding po? Can somebody read now? Matthew 10, 38. Matthew 10, 38 to 39. Yes. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Okay, so ito po yung, okay, let me explain a little bit, no? Ito po yung sinasabi ni Yahushua na we have to take up our stake, no? Take up our tree, no? Our stake and follow after me. So, follow po tayo kay Yahushua kasi kundi po, we are not worthy. Kaya mahalaga dito sa ating na-highlight lagi na we don't follow Shaul, but we follow Yahushua talaga, no? Kasi yun ang nakasabi niya dito, he who has found his life shall lose it, and he that has lost his life for my sake shall find it. So, ayan, no? Kung hindi yan mag-sink in sa ating mind, then mahirap tayo mamumuhay bilang servants. Kasi nga, kung hindi, then we always are thinking of our own right, our own self. Okay? I heard somebody would like to read 16 po, 25, Matthew 16:25. Can somebody read on that also? Parang may nagsalita kanina, hindi ko lang napansin. Sino yon? Matthew 16:25 po. Can you read? Wala naman pong 16:25. Yes. Matthew. Matthew ni. Yes, Matthew. Matthew 16:25. For whoever desires
to save his life shall lose it, and whoever desires to lose his life for my sake shall find it. Okay, so again, speaks of losing your life for Yahushua's sake. Okay, and then you will find it. Okay, so mga kapatid, ito yung binibigyan natin ng halaga na dapat itong servanthood nga, okay, and live like a slave or servant of Yahushua. Maaring mangyari lang po yung mga kapatid kung talaga completely sold out po tayo sa pagsunod kay Yahushua. Willing po tayo mag-take sa kanyang stake, and then willing po tayong mag-give up sa ating buhay para sa Kanya. So, ayan, no? Do we have time? We still have time to read chapter 18 po. May nakahanda ba sa chapter 18? Ako po. 18, yes, go ahead. 18 verses 2 to 5. He called the little child to him and placed the child among them, and he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Wow. So, napakaganda mga kapatid, no? Ito po yung mga katangian, mga characteristics po na gusto ni Yahushua na makita sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tao na sumusunod sa kanya. Okay? Become like a child. Okay? And then, that being said, ano kaya mga kapatid ang makukuha natin dito sa last na verse? Okay? Yahushua as the model po kung paano ang anak sa tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Okay? So, yan. Why did Yahushua come to the tree? Bakit siya nagpa-allow na mapako siya doon sa kahoy? But I did for many. Yes? To ransom for many. Okay, to ransom for many. Sinabi dito, upang maglingkod. Okay? Upang paglingkuran. Upang maglingkod. Yun ang kaniyang dahilan kung bakit siya pumunta. And of course, upang matubos in order to pay a ransom for many. So, ayan, this is really this is his primary reason why he came as mentioned in Isaiah 53 po. Verse 4, verse 10, verse 12. Yahushua did come to be served but to serve. Okay? Kulang po itong word na not, no? Did not come. So wala po akong na-encode dito na not, no? Did not come to be served but to serve po. He exemplifies these new reign principles that is to serve others rather than to be served by others. Now, mga kapatid, bigyan natin ng konting interaction ito, no? Ano sa palagay ninyo bilang mga mananampalataya ni Yahuwah at Yahushua? Paano natin po ito ipamumuhay ngayon sa ating sitwasyon ngayon? Paano natin masunod po yung example na pinakita ni Yahushua? Sa ating sitwasyon ngayon, kung ano po yung mga sitwasyon natin sa ating journey ngayon, paano po natin ito maisabuhay? Kumbaga, how can we live this in our everyday life natin, mga kapatid? Learning po at obedience. Learning and obedience in our daily walk with Him. Yes? May paliwanag ka? Sa akin naman, brother, now that we are a believer of Yahuwah and Yahushua, He's calling you to a life of service. So we have to serve others in order to help them grow and glorify the true name of our Creator.
and in some cases lead them to Yahusha and lead them to Yahuwah through Yahusha. So because this is our service is our purpose for him. Okay. So, okay, thank you very much. Halimbawa sa akin na side, no, I am into teaching po. I am into teaching and preaching po. So, when I do that as a servant. Okay, I'm doing that as his servant po. Okay, so therefore, when I'm doing it as his servant, ano pong implication doon? Maging humble. Okay. Yun po ang malaking implication doon, mga kapatid. And that is really a great challenge sa aking side. Kasi nga, alam naman ninyo kung ano yung mga interaction doon sa social media and so on and so forth. I have to be constantly should be reminded on this, mga kapatid. Now, halimbawa, sa inyong side, saan kayo ngayon sa trabaho? Ano ba kayo sa trabaho ngayon? And so on and so forth. Saan kayo? Di ba? Nasa iba-ibang area tayo. Teacher. Anong trabaho mo, Sister Lilieta? No? Teacher, di ba? Teacher ka. Sister Jeanette, anong position mo? Di ba may mga position po kayo kung saan kayo ngayon? Yeah, so, yung mga estudyante na nakikinig ngayon, di ba? Tayo ay nasa iba't-iba tayong mga, di ba, areas. So, paano natin ito maipamumuhay? So, Brother Dan. Go ahead, Sister. Yung sinabi niya doon yung sinabi niya na unless we become like this child, kasi okay. Ang bata po madali siyang turuan. So, madali siyang sumunod. Okay. Yung teachability, okay? Sa pagiging servanthood, yung paano tayo magiging servanthood, kung paano natin i-apply dito. For me, para sa akin, I see here na it is not our way palagi. We have to forget ourselves palagi. Yung pride, yung kaalaman natin, kung sino tayo, yung position natin. We have to humble down. Kasi kung si Yahusha, he always humbled himself. Paano po tayo magiging effective kung we always come na parang yung katwiran natin yung masusunod. Yung katwiran natin yung gusto natin mag-exist. I am a mother. May mga panuntunan po ako, may mga gusto po akong mangyari sa mga anak ko. But sometimes may mga isipan din po sila. So meron din po silang yung mindset, may mga kaalaman din sila, may mga gusto din silang mangyari. Sometimes hindi po nagtutugma yung gusto kong mangyari sa gusto nilang mangyari. But as a mother, I just guide them, teach them, so, para hindi po sila mapunta dun sa pangit na sitwasyon. And I try to show them kung ano yung magiging bunga ng mga aksyon nila na mali. Okay. Kasi pananaw ko na mali. For me, servanthood is not an easy. Yes. Hindi magiging easy yun dahil when you become a servant, you have to forget yourself. Palaging what is pleasing, what is nicer to others, not for you. Kasi kung tingnan natin yung palagi na ito yung gusto ko, ito yung katwiran ko, ito yung dapat masunod, we cannot be a servant. Kaya sinabi ni Yahusha na unless we become this child, we cannot be a good servant. Yun lang po. Okay. Thank you very much. As a mother and as a sister in Yahuwah, you have pointed a very good point there. I heard something, Sister Jeanette, parang may sasabihin ka? Ako po, Brother Dan. Okay, Sister Lilita, as a teacher po. Yes, go ahead. Ito po kasi may maganda ho akong nakita sa Japan po.
Dahil sa faculty po namin po, andun po yung in every school sa Japan, there are 4 top officials po na separate po yung ano nila. Yung ano, malawan mo talaga na 4 sila dahil separate po yung ano nila. Sa faculty po, ang principal, he has his own room, but sa overall faculty, may 4 ho na chairs na separate po na napapakita po na ano sila, top 4 po sila sa school. Kaya po, ang nagustuhan ko po dahil, nagulat po ako dahil after the 6th period, cleaning time po sa school yun. Alam mo, sila po ang kumuha ng vacuum cleaner po to clean every afternoon po after. Sabi ko, ha? Kasi hindi ko po yan nakita sa schools natin, lalo na private schools sa Philippines. Only the janitor. Di ba? Yes. Janitors lang. And even the students, mga private schools, students don't clean. Di po ba? Janitor ang expected na cleaners. Sa mga public schools, oo. Pero, di ba sa public school, narinig ko na pag principal, puntahan mo principal, linisin mo yung room niya. Hindi ho dito. Ikaw mismo principal sa room. Wala akong nakita. Naglinis. Sila ho. Sabi ko, alaka, ang ganda naman pala dito. Kaya, wala ho. Yan ho ano nila na, yun po, isa po yun na, you are showing servanthood ho. Even if you are the highest position in the school, maglilinis kayo. Yan po ang nagustuhan ko po dito. Kaya, yan po, at lahat, ang ganda po. Saka, as for me po dito po sa bahay namin, although sometimes na may, yung idea ng mother-in-law ko, sometimes ay, mali man yan, mother, kaya lang hindi ko sabihin, thank you, sorry po, nakita po niya na, hindi ho ako na, kumot andito ako sa school, hindi ho yun, nakita ko ho na, it was not me, it was the Rock Hakadosh who is guiding me na, mag-humble ka, dahil dito, yung relationship natin ay gumanda po, dahil nakita, hindi man niya ako nakita ko na malaki yung respect niya, dahil naunahan ko siya na, sorry po, Okasan, yung mga, I don't know, I'm not boasting myself, pero nakita ko sa sarili ko na, naging humble yata ako dito na, andito na ako sa mother-in-law ko. Nakita ho, then, ang love ho nila sa akin, nakifeel ko na mother-in-law loves me more than before ho. Kasi siguro yun ho, nakita niya yung humility na, ganito pala si Lilet. Kasi hindi nila alam kung sino po ako eh. Asa anak lang nilang alam niya eh. Noong I live with them, unti-unti na ho niyang nakikita na, for me yun po na experience ko. Yan po na feel ko na yung love po ay nag-grow po. Dahil siguro, yun na nga, I want to continue yung humbleness na hindi galing sa effort ko, galing ni Yehovah. Yes. Tell me to be humble. Okay. Because if my own strength, it's not easy to be humble po, di ba? Ay, may anduno yung pride. Kaya kailangan nyo yung wisdom po. Okay, so tingin ko dito na highlight talaga yung humbleness dito, no, sa sharing ni Sister Jeanette kanina, Sister Cheryl, ngayon naman dito with Sister Lilieta. So na-highlight, no, yung humbleness, how we can show servanthood. Okay, meron pa bang gustong pahabol dito? How are we going to transmit this or apply this sa ating situation ngayon? Anybody else would like to share some more? Sister Tessie, you have something? Sister Jeanette, if you have something on this aspect po, if meron pa. It boils down din dun sa yung humility eh. Like in my case, I'm handling the sales department. So even if I considered as kumbaga one of the key personnel, decision makers, but still ngayon ko mas lalo ko nararamdaman yung kailangan yung humility. Alam mo, sobrang tinest ako dito sa sitwasyon. Promoted ako, pero still, para bang my actions, parang maraming tumitingin na kailangan magkamali ito, kailangan ng mga maling desisyon. So if I acted based on my
kumbaga my principal as the AVP for sales, parang may question. So nagkakaroon ng parang imagine key personnel having notice to explain sa mga ganong klase decision, di ba? Nakakatawa. But yun, pinag-pray ko yun ng sobra-sobra this few weeks. Talagang pinag-pray ko yun, and then I showed to them yung humility na even if na kung yun ang talagang policy ng company, nag-explain ako, nare-realize naman nila na yung decision ko is tama pala. So yun, ito talaga malaking sa akin ito malaking kumbaga aral din sa akin ito sa mga araw-araw kong encounter sa relationship namin, not only as an office personnel, but also yung relationship with my husband na kinakailangan siya pa din ang kumbaga mamuno, parang ganon. So it's not about the position I have in the office, but also position in terms of my level as a wife and as a mother and as an office officer. Yung mga ganon. Yes. And as a friend as well. So, mga kapatid, dahil nakapunta ako doon sa Maynila, kasama ko ni Brother Desmond, meron akong maintindihan doon sa sinabi ni Sister Jeanette ngayon. So, talagang I agree with you, Sister, na araw-araw merong mga testing nga. Okay? So, Yahuwah through the Ruach HaKodesh is talking to all of us. Okay? Na tayo ay talagang going through the process nga po. Hinahamon po tayo. Ako, ganun din po. Sister Tessie, kung magsalita ka, siguro maramdaman ko din po yung sinasabi mo na taking care of the grandchildren. Okay? Isa po yun sa mga paraan na you are serving as a servant. Kasi tapos na po kayo dyan, Sister Tessie, di ba? You're done with that work. Okay? Why will you allow yourself na balik ka na naman doon sa anong natapos mo nga po. Di ba? That's right, correct. But doing it with love and excitement, kasi nga yun po ay paraan, di ba, Sister Tessie? Will you agree? Yes, I agree. Yun na nga, parang challenge din sa akin kasi in fact, ginagawa ko to na sa isip ko na hindi naman sila sa akin, hindi naman nila pinakinggan yung request ko na bigyan ng halaga yung name. Yahushua and Yahuwah, na ganun ba? Pero failure ako doon, pero at least pinakita ko sa kanila na wala akong sa kanila na masamang loob sa kanila, na hindi nila ako finalo na as a mother. I know what is best for them, even in spirituality. I know na itong being a Yahuwah believer is the best para sa akin na na-achieve ko sa aking spiritual journey ko sa as a believer of our Almighty Father. Pero hindi nila binigyan ng halaga, pero inano ko pa rin ang role ko as sa kanila, binigay ko yung role ko na take care yung mga apo ko. Pwede ka makaserve without any without any compensation ba na in return. Wow. Yun sana ang return ang gusto ko, na i-listen naman nila ang pag ko sa kanila, na hindi naman conversion, kundi ang Ruach lang ang makapag-convert, kundi yung gusto ko sanang mangyari na family kami na will go in to one belief lang. Okay, so talagang hamon talaga sa buhay din ni Sister Tessie. Okay, all esteem, praises to Abba Yahuwah. Yung role ni Sister Tessie, makakonect din po si Sister Corazon, okay? Because she's also taking care sa kanyang apo doon sa Sydney ngayon. Okay, so she can relate to that. So, Sister Corazon, this is
a learning lesson din para sa iyo bilang baguhan na mananampalataya kay Yahuwah and Yahushua, na ikaw din po ay talagang nandiyan to serve, okay? And be a servant sa iyong anak, sa inyong son-in-law, at sa inyo ding apo, di ba? Do you have anything to Totoo po comment, yun. sister? Totoo po yun, brother. Actually, I started na nasabi sa kanila, sa mga anak ko, yung tunay na pangalan na Yahuwah, and our Messiah is Yahushua, pero medyo, syempre, first time nila marinig, may iba. Kasi ako rin, nung una kong na-encounter to, dahil sa Facebook, nag-Facebook ako, pagkatapos, bigla na may nagsabi na, I believe in God, in His Son, Jesus Christ. Pagkatapos sinabi ko rin, kasi yung alam ko noon, it's Yahweh in Yeshua. Kaya sabi ko rin, nag-respond ako sa sinabi niya, and also with me, I believe in Yahweh, the Father Almighty, and in His Son, Yeshua. Pagkatapos may biglang pumindot na parang tumatawa siya sa emoji. Tumatawa, pagkatapos sabi niya sa akin, no. Yung pangalan yung tamang pangalan is Yahuwah. And the son is Yahushua. Parang tiningnan ko yung pangalan, yung nag-comment diyan. Foreign parang foreigner yung nag-comment diyan. Pagkatapos I started na, sandali lang anak, apo. Ay, ano naman yung apo ko? Pagkatapos, nag-search ako. Yung pinakauna kong sinearch is yung Yahuwah International. Bago ako nag-search ng iba, sabi ko sa isip ko, parang nag-iisa ako, parang foreign naman yung lumalabas. Diyan ko na-encounter yung pangalan ni Leandro. Diyan, pagkatapos, nung nagsa-search ako ulit, pagkatapos pumunta ako sa Isabela, sinabi ko sa mga pamangkin ko, kasi yung nila is Jehovah's Witnesses. Kasi ako din noon nag-study din ako ng Jehovah's Witnesses noon. Kaya Yahweh ang alam ko. Ngayon na syempre yung anak ko din, nung first time nila na marinig, parang nag-flare yung isa sa kanya. Actually, yung pinakauna na is the King James Version. Oo, King James Version. Pero yung King James Version noon, hindi naman God ang sinasabi noon napalitan lang. Sabi ko, show me. Sabi niya, hindi ko naman alam. Konti-konti lang na sinasabi ko, kasi yung anak ko din sa Pilipinas, kasi noong October ata, first ko na-encounter yun. Pagkatapos, nagpa-follow ako. Sabi ng anak ko, Mama, iba ata kulto ang pinasukan mo. Kulto ata yung pinasukan mo, sabi yung bunso ko. Pero yung mga pamangkin ko sa Isabela, sabi nila, sige, mag-studyhin natin, sabi naman nila sa akin. Kasi basta kung may magandang sinisend ko sa kanila. Okay. Yun lang po ang experience ko na. Yes. So medyo mahirap bro. Opo. Napabigla-bigla. Yes. So ngayon, ang journey mo ngayon, Sister Corazon, ay paano ka maging servant ni Yahuwah at Yahushua. Okay? Sa pagpapaliwanag with patience po sa mga mahal sa buhay mo. Di ba? Challenging po. Oo. So, yun ang nasa isip ko. Unahin ko yung pamilya ko. Opo.
Okay. So, ayan, no? Meron tayong application dito sa ating mga napag-usapan. Thank you for sharing po. First time na nagsalita si Sister Corazon at narinig po natin ang kanyang journey. What about kay Sister Mariam? If you have something to say or related dito, paano mo sa journey mo ngayon, paano mo ito ma-apply itong servanthood nga na sinasabi ni Yahushua? Nandyan pa si Sister Mariam. Okay. To continue, Yahushua gave himself as a ransom for many. So where did this idea on ransom come from? Okay. So medyo quite long ito, pero ipaliwanag natin briefly mga kapatid na itong ransom started with, napakita rin natin, nabasa po natin ito sa buhay ni Boaz at saka si Ruth. Okay? At most importantly, nabasa natin ito sa Numbers chapter 3, verse 45 to 47. At nabanggit din po sa chapter 18, verse 15. Okay? Na itong idea on ransom speaks of Israel po. Kumbaga dito sa Isaiah 43, 3 to 4, speaks of Israel. Ransom po sila o redeem. Another word for ransom is redeem. Redeem as Alua gives people of Egypt. Okay? Basic idea po dito ay payment made to redeem the firstborn na nabanggit dito sa Numbers. Okay? Firstborn and Israel from Egypt nga. Itong example natin dito. Okay? So thus, blood of Yahushua purchases people from their sin. Itong nabanggit dito na nga as a ransom for many, yung na-highlight kanina ni Sister Leah, as a ransom for many, okay, referring po ito sa Jews and Gentiles. Okay? Refers to people who repent and turn to Alua, okay, and Yahushua and accept the ransom payment, have become part of the reign community of believers. So, ibig sabihin mga kapatid, gusto ko lang i-highlight dito na yung ransom for many refers to any people po. Hindi lang ito mga Jew, but also Gentiles, okay, who turn to Abba Yahuwah and accept Yahushua's ransom payment through His blood po. So, kung sino itong mga nag-repent nito, sila po ay nakatanggap po o naging bahagi po doon sa kaharian po o community of believers. So, to end our sharing, tapos na po tayo dito sa cup of sharing sa nakaraan, servanthood, na-emphasize na rin po natin ito. I'd like to emphasize po itong Yahushua's atoning sacrifice. Itong redemption and atoning sacrifice o ransom, dito makikita natin sa Leviticus 16 po, verse 2, verse 14. Na yung high priest po pumupunta doon sa mercy seat at doon mag-sprinkle ng blood po. Ito yung ginagawa ng priest po doon sa panahon ng Leviticus. Pero ito po yung ginawa ni Yahushua. When Yahushua died, His blood also was shed at doon sa mercy seat ng ating Ama, mga kapatid, nagkaroon po ng lunas yung ating problema sa kasalanan. And this is the covenant po na pinag-usapan na natin sa nakaraan. So three things na ating makuha dito, tatlo. Wrath of Alua was appeased. Okay? Instead na yung galit ng ating Ama nandoon, but through the blood, na-appease po ang kaniyang wrath. Pangalawa po, sins were forgiven. Dahil na-appease ang kanyang wrath, naalis ang kanyang wrath dahil doon sa blood ni Yahushua, sins were forgiven. Merong patawad po sa kasalanan. Then pangatlo is freedom was purchased. Okay? Freedom was purchased. But mga kapatid, sino po yung freedom was purchased? Gusto kong i-highlight mga kapatid na merong terms ito mga kapatid. Kasi nabanggit po ni Yaokanan, Yaokanan the Immerser, chapter 3 of Matthieu, verse 12. At nabanggit din po ni Yahushua, Matthew chapter 4 verse 17. Okay?
And I'd like to highlight na purchase to those who believe and repented. Yes, naalis na po ang galit ng ating Ama. Yes, may patawad na po ang ating kasalanan. Yes, meron na pong freedom na ibigay na po sa atin. Okay? Pero meron po tayong responsibility as emphasized by Yaokanan, the immerser, emphasized also by Yahushua. Ano po yung ating responsibility? Okay? We have to believe and we have to repent po. So, yung ating pagniwala doon sa ginawa ni Yahushua, then pangalawa yung ating repentance, yung ating pagtalikod sa mga being Torah-less, being lawlessness, talikod po tayo doon at magiging obedient na po tayo sa ating Ama. So, ayan mga kapatid, ang ating pagtapos dito sa pag-usapan na yan. Ano kaya? What are lessons learned for today, mga kapatid? Is there anything else na you would like to share batay sa ating mga napag-usapan? Sister Leia, if you have something to share, please let us know. Kailangan po talaga nating mag-obey, mag-repent. Yan po. Okay. Thank you for highlighting obedience and repentance po. Thank you very much. Meron pa ba? Okay. Kung wala na po, napakaganda po ang ating sharing ngayon. Kasi nga, yes, Sister Lieta, meron ka bang sabihin? Wala po. Okay. Wala po. So, napakaganda po ang ating sharing ngayon. At nawa sa mga magandang mga aral na nakuha natin, ang Ruach HaKodesh patuloy siyang kumilos. Hindi pa tayo perfect, but we're trying to, kasi yung sinabi kanina, diligently, no? Na dapat nandoon yung presence of diligent obedience nga doon sa sinasabi ni Yahushua ngayon. So, highlighted dito sa kanyang tinuro sa atin ngayon, yung humility nga. Wherever we are, whatever we are doing, pakita po natin yung humility kasi yun po ang paraan. Yun po yung way ng servanthood. Upang sa kanyang pagbalik at paghari, makatanggap po tayo ng reward. Okay? At bibigyan po tayo ng reward ni Yahushua to become one of those great, okay, in His reign when He comes. So, mga kapatid, yun po ay noble po na i-desire natin na when Yahushua comes, we wanna be great sa kanyang kaharian. And the way to be there is mamumuhay po tayo bilang servant. Humility, lowliness, yun po ang ating ipamumuhay. That being said, Yahuwah barakas po sa kanyang mga salita. And all esteem be unto Abba Yahuwah. Hallelujah. Hallelujah. Shalom po.